Okay, ipagpatuloy natin yung ating pagbubulay-bulay sa ating paksa na knockdown but never knockout. Now, we will consider today another one of the many causes of depression. We have already discussed a bit about sin and guilt as one prominent causes of depression, both for non-Christian and Christian alike. At this time, we shall look at depression as maybe the result of mishandling a hard or unpleasant situation. Madalas kasi kapag may problema tayo o kaya may disappointment na dumarating sa atin, mas gustong-gusto nating mag-focus doon sa hindi magandang pakiramdam, hindi magandang nangyayari o hindi magandang bagay na nangyari sa ating kapaligiran o kaya nangyayari dito sa loob ng ating puso. Ang ginagawa natin, i-replay natin yan sa ating isip over and over again hanggang sa ito ay maging isang automatic na. O kaya nakikinig tayo dun sa mga tao na sasang-ayon sa atin, sususugan yung ating self-pity. Alam nyo, siguro hindi naman ito itatanggi ng marami. Pag meron tayo mga unpleasant feelings with other people, we want to listen to those who would agree with our feelings, who would support our feelings. Yung bang sususugan yung ating pakiramdam at mas gusto natin silang pakinggan kaysa dun sa mga taong iko-correct tayo at pagpapayuhan tayo at sasabihin, hindi maganda na pagbibigyan mo yung ganyang klase ng damdamin, labanan mo yan. Ayaw natin no? Mas gusto natin yung mga taong tutulungan tayong alagaan yung ating pakiramdam. May nagsabi nga ng ganito marami daw mga Christians in times of problem nagiging practical atheist. Ano yun? That is, they think, they feel, and act as if there is no God. Naniniwala sila sa Diyos, pero iniisip nila at gumagawa sila ng mga bagay na para bang walang Diyos. O kaya naman, at best, yung nagiging practical deist, sabi nung taong yan. Ano ba yung practical deist? Ito yung mga tao who act as if God did not care. Parang meron yung Diyos pero malayo siya. He's from the distance. Hindi niya naiintindihan at wala siyang pakialam sa aking nararamdaman. Alam nyo, maraming halimbawa na ganyan sa Biblia. Mga tao ng Diyos Mga taong talagang nakasaksi pa ng makapangyarihang gawa ng Panginoon. At mga dakilang lalaki ng Diyos nakaramdam din at dumating din sa ganyang klase ng sitwasyon. Halimbawa, sa aklat ng mga bilang o Numbers 11, si Moses nakaranas siya ng matitinding kritisismo mula sa mga Israelita. No? At alam niyo, naging tugon niya doon sa difficult situation na meron siya ay talagang masyado siyang na-distress. Ni-reveal niya yung kanyang depression nung hingin niya sa Panginoon na alisin na siya sa leadership, palitan na siya. No? Sabi sa Numbers 11:14-15, ito yung sinabi ni Moses sa Diyos Sabi niya, I alone am not able to carry all these people because it is too burdensome for me. So if you're going to deal thus with me, please kill me at once. Sabi niya sa Diyos kung magpapatuloy ang ganitong pakikitungo mo sa akin, mas mabuti pa patayin mo na ako. Ganyan din na nangyari kay Elijah. No? He responded wrongly to a difficult situation and became depressed. Sa 1 Kings chapter 18, nakita natin doon, yung himala ng Panginoong Diyos, Noong si Elijah humingi siya ng apoy galing sa langit para i-consume yung sakripisyo, na kanyang inilatag sa harapan ng mga Israelita, At talagang kinonsume ito ng Panginoon. At yung 450 prophets ni Baal, yung 400 prophets of Asherah, ay lahat sila nakita yung ginawa ng Panginoong Diyos na ito at maging si King Ahab mismo ng Israel. Nakita yan, maging ng buong bayan ng Israel.
So, inaasahan ni Elijah na yung mga kapwa niya Israelita magsisisi ng kanilang kasalanan at manunumbalik na sila sa Panginoon. Dahil nasaksihan nila yung isang himala na yon. Instead, ang ginawa ni Ahab, sinabi ito sa kanyang asawang si Jezebel. Yung lahat ng ginawa ni Elijah, pati yung pagpatay doon sa mga propeta. Alam niyo, nagpadala si Jezebel ng mensahe kay Elijah. Sabi niya, "So may the gods do to me if I do not make your life as the life of one of them about this time tomorrow." 1 Kings 19 verse 2. Certainly, hindi ito yung inaasahan ni Elijah na magiging outcome ng pangyayari, no? Masyado siyang na-disappoint. Ang inaasahan niya, silang lahat ay mananampalataya. Pero ngayon, nanganganib ang kanyang buhay. Kaya tumakbo siya patungo sa ilang at pagkatapos ay dahil gusto niyang natakot siya sa banta ni Jezebel at pagkatapos ang nangyari, no, pagdating niya doon sa isang juniper tree doon na walan siya ng malay at pagkatapos sinabi niya sa Diyos, "Panginoong Diyos, patayin mo na ako." Imbis na magtiwala sa Diyos para sa direksyon, proteksyon, at kaaliwan, masyado siyang na-disillusion to the point na gusto niya nang mamatay. Nakalimutan niya na yung Proverbs 3:5-6. No? Maaaring hindi pa naman niya alam yun, nakalagay na yun sa Proverbs 3:5-6. But in principle, di ba, nakalagay dun, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your steps or path." Now, in most cases, when difficult event confronted us, we fail to address it in biblical way. And this is what happened. Ano nangyayari? Disappointment, no? Ay mauuwi sa discouragement, mauuwi sa disillusionment, and then depression, at kung mas ditindi pa, baka magpakamatay ka pa, o kaya mamatay ka na lang dahil sa sama ng loob. That is what will usually happen whatsoever is the difficult problem occurs to us. Anong klaseng problema yan? It might be merong kang sakit o merong severe criticism, merong aksidente na maaring nagkaroon ng kapansanan ka o napahiwalay ka sa isang mahal sa buhay, namatay yung isang minamahal mo sa buhay. Naalala ko nga, meron akong nabasang isang bata na, estudyante na pag-graduate niya, talagang most of his time, hindi na siya lumabas ng bahay. Bakit? Sapagkat hindi niya nakuha yung highest honors. At dahil doon, sumama ang loob niya, and for many years, nandoon lang siya sa loob ng bahay. No. Ako, pwede ko rin i-share na I had also a time of depression in the past. Siguro more than 20 years ago. Nagpapastor ako sa isang church, isang maliit na church. And suddenly, yung isang pamilya roon na malapit sa akin, kasama ko, biglang naging critical sa akin to the point na parang ayaw na nilang makinig sa akin pag nagpipreach ako. Hindi ko nga maintindihan. At medyo bata-bata pa talaga akong pastor ng panahon ngayon. Kaya medyo mahina pa talaga yung siguro sabihin ko na yung disposition ko. At alam mo, yung ginagawa ng mag-asawang ito, pumupunta sila sa mga kapatiran para magsalita ng hindi maganda laban sa akin. Every day I was thinking of who was the person he visited just to tell a lie against me. So, part na rin nung aking trabaho sa loob ng isang linggo, ito monitor saan ba siya nagpunta para kung mapuntahan niya yung taong yun, pupuntahan ko rin para i-depensa ko yung sarili ko. Nawala yung zeal ko, yung enthusiasm ko sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, pati yung prayer life na apektuhan. Nag-worry ako sa iisipin ng mga tao sa akin. I was mishandling a difficult situation. Hindi ko hinayaan na yung sinabi ni Apostle Pablo, let God's word richly dwell in you. Yan, sa Colossians 3:16. No, I was not able to meditate upon Romans 8:28. Yung sabi doon na, and we know that all things work together for good to those who love Him and who are called according to His purpose.
I was not able to let myself be reminded of 1 Corinthians 10:13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa lahat ng tao, subalit tapat ang Diyos na hindi niya pahihintulutan na kayo subukin nang hindi ayon sa inyong kakayanan, kundi kalakip ng pagsubok ay naglaan siya ng pag-iwas upang ito inyong makayanan. Now, I was viewing my own circumstances and my own understanding rather than the Word of God. Now, of course, ang biyaya ng Diyos ang tumulong sa akin para ma-overcome ko yung depression na yon na maraming taon na nakakaraan. At maiwasan ko rin kapag ito'y dumating uli sa akin. Now, I will speak more about this later. But the point is this. Turn to God and His Word. He will not disappoint you in times of disappointment. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita. I-bless mo ito sa aming puso. Sa ngalan ni Jesus. Amen.